Nabalitaan ko na lang na naging pastor na siya at nasa Japan na. Ganun pa rin siya, sobrang gwapo pa rin pero hindi na siya mukhang inosente. Nakakatuwa lang talaga na magkaroon ng puppy love noon kahit hindi naman kami nabigyan ng pagkakataon na magkitang muli. Tawagin niyo na lang po akong Peanut at pasensya na kung hindi ako masyadong magaling magtagalog. At noong 14 years old pa lang si Peanut ay may isang lalaki na nagpunta sa kanilang lugar na tawagin na lang daw nating RD. Si RD ay second year college noong mga panahon na yon sa kursong BS Education habang si Peanut naman ay second year high school. Noong unang beses na nakita niya si RD ay na-starstruck na daw talaga siya dahil sobrang gwapo nito na parang si AJ Perez. Napaka-inosente ng kanyang mukha, parang hindi makabasag pinggan, maputi at 5'4" ang height habang si Peanut naman ay medyo may pagka-boyish. Isang beses ay bumili si RD sa tindahan nila Peanut kaya ang akala niya siya ay napadaan lang sa kanilang lugar. Pero napansin ni Peanut na halos araw-araw bumibili si RD sa kanilang tindahan kaya nalaman niya na ito pala ay isang apo ng namatay nilang kapitbahay. Hanggang sa nagpatuloy ang pagbili ni RD sa kanilang tindahan at sa tuwing nagkikita silang dalawa ay nararamdaman niya na sila ay nagkakahiyaan. Isang hapon ay nag-igib ng tubig si Peanut sa poso ng kanilang barangay at nagkasabay sila ng kanyang pinsan na tawagin na lang nating Linlin. At habang nag-uusap silang dalawa ni Linlin ay biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya, ito ang kanyang kakilala na si Hana na pinsan naman ni RD. At nung araw din na yon ay pinakilala sa kanila ni Hana ang kanyang pinsan na si RD kaya pagkatapos nun ay umuwi na sila sa bahay dahil puno na ang galon. May mga pagkakataon din na habang nag-iigib siya ng tubig ay natsetsempohan niya na nakatambay sa nakaparadang jeep si RD kaya nakakapag-usap sila at nakakapagkilanlan. Kaya masasabi ni Peanut na napakabait ni RD, gentleman at hindi bastos kausap lalo na may sense of humor. Pareho silang dalawa na hindi palalabas ng bahay kaya tanging sa pag-iigib lang ng tubig at sa pagbili ng tindahan sila nagkikita. Lumipas ang ilang buwan ay umamin sa kanya ang kanyang pinsan na si Linlin na nagkakagusto na siya kay RD. Dahil nararamdaman ni Peanut na gusto niya rin si RD, inamin niya rin ito sa kanyang pinsan na si Linlin. Kaya nagdesisyon silang magpinsan na hihintayin na lang nilang dalawa kung sino ang liligawan sa kanilang dalawa ni RD. Pero sobrang naging assuming nilang dalawa dahil nung mga panahon na yon ay umaasa sila na isa sa kanila ay magugustuhan ni RD. Paggabi na nang mag-iigib ng tubig si Linlin at si Peanut na tiyempo naman na dumaan si RD at nagsabing regards na lang sa nakakulay pula. Kasabay silang nagkatinginan kung sino ba ang nakasuot ng pula sa kanilang dalawa pero si Linlin talaga ang nakapula at si Peanut naman ay nakamaroon. Lumipas ang mga ilang araw ay bigla na lang bumisita sa kanya ang isa sa kanyang mga kaibigan at excited nitong ibinalita na nakakita siya ng isang gwapong kapitbahay sa kanilang lugar. At ang lalaking tinutukoy pala ng kanyang kaibigan ay walang iba kundi si RD kaya ang nasa isip ni Peanut ay sobrang dami niyang karibal. Pero umaasa pa rin si Peanut na magugustuhan pa rin siya ni RD dahil naranasan niya na kantahan sila ng kanyang pinsan ni RD ng kantang God Gave Me You. Kinilig naman daw silang dalawa dahil in fairness maganda naman ang boses ni RD pang PGT. Lumipas pa ang mga panahon ay hiningi na ni RD ang cellphone number ni Peanut at nalaman niya na walang ibang babaeng hininga ng number si RD kundi siya lang. Dahil babalik na pala si RD sa kanilang lugar para magbalik na rin ng eskwela kaya medyo nalungkot ang ating bida na si Peanut. At nang hindi na sila nagkitang muli ay nagsimula naman ang kanilang pag-uusap sa text dahil hindi pa uso noon ang Facebook at dipindot lang ang kanyang cellphone. Dito na inamin sa kanya ni RD na nagkagusto na pala talaga siya kay Peanut pero hindi po siya sinagot ni Peanut dahil siya po ay hard to get. Umabot ng isang taon ang pag-uusap nila sa text hanggang sa mawala ang cellphone ni Peanut. Sinabi niya sa kanyang sarili na wala na talagang pag-asa na makapag-usap pa sila hanggang sa gumawa ng paraan si RD. Bumalik ang kanilang communication pero sobrang dalang na lang nila makapag-text at makapag-call dahil nanghihiram na lang si Peanut ng cellphone sa kanyang kapatid. Pero hindi rin nagtagal ay nawala rin ng tuluyan ang kanilang communication dahil nung minsan nag-text si RD ay kapatid ni Peanut ang nakabasa at nag-reply siya ng who you. Nagpakilala naman si RD na si Peanut ang kanyang tinetext at ang sabi ng kapatid niya ay hindi kita kilala kaya wag ka na magte-text sa number ko. At ang pinakabalangkot po na balita Ate Charis ay simula noon ay hindi na po kami nagkita ni RD. Ngayon po ay 28 years old na ako. Meron na din po akong mabait at mapagmahal na asawa. Hindi man kami binigyan ng pagkakataong magkita muli ay masaya naman po ako sa buhay na meron ako ngayon. Nabalitaan ko na lang po na naging pastor na pala si RD Ate Charis. Nasa Japan na po siya at sinearch ko ang pangalan niya sa Facebook. Gwapo pa rin po siya hanggang ngayon. Nakakatawa lang po talaga dahil sa sobrang kaka-hard to get ko ay alam mo na naging dalagang Pilipina, Kaya sana po ay mabasa nyo ang aking sulat. Gusto ko pong maranasan na marinig ang isa sa mga istorya ng buhay ko sa page nyo. Huwag nyo na lang po akong replyan Ate Charis, baka mabasa po ng asawa ko ang sulat ko. Maraming salamat. Hanggang dito na lang Ate Charis. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. At kaya dahil dyan, gusto ko munang i-shoutout ang isa sa pinakamalapit kong kaibigan na si Jeffrey Cabalona. Kasama na rin ang kanyang mga anak na si Janela, Thea at Sofia Cabalona.
Cabalona. At syempre ang aking kumare na si Lea Josenia Cabalona. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung namin bukas. Bye-bye!